Ano ang nangyayari kapag nilalamon ng matinding puot ang pinakadakilang bayani ng isang bansa laban mismo sa kanyang sariling bayan? Napakalinaw nitong ipinapakita ng alamat ni Coriolanus. Siya ang pinakamatapang na sundalo ng Roma, isang napakahusay na general na nag-ipagtanggol sa lungsod gamit ang sarili niyang dugo. Ngunit nang masugatan ang kanyang pagmamataas, siya ay naging taksil sa sarili niyang bayan. Pinangunahan ang hukbo ng kaaway hanggang sa mismong tarangkahan ng Roma. Noong ika-5 siglo bago ang pagsilang ni Kristo, si Coriolanus ay isang maharlika na labis na humahanga sa kaluwalhatian ng bagong tatag na Republikang Romano. Ngunit, gaya ng inaasahan sa isang mabuting maharlika, hinahamak niya ang mga plebeyo. Nakuha niya ang tanyag na pangalang Coriolanus nang halos siya lamang ang sumakop sa kalabang lungsod na Corioli. Siya ang tabak ng Roma, ngunit wala siyang pasensya sa politika o sa mga hinihingi ng karaniwang mamamayan na nakikita niya bilang mahihina. Ang ganong pagmamataas at paghamak sa karaniwang mamamayan ng Roma ang sa bandang huli ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa isang matinding sigalot sa politika, nanaig ang kanyang pagkamuhi sa madla. Inakusahan siya ng pagtataksil at sa halip na ipagtanggol ang sarili ng may pagpapakumbaba, inatake niya ang mga nag-akusa sa kanya. Ang naging hatol ay pagpapatapon. Ipinatapon ng Roma ang pinakadakila nitong bayani. Para sa isang tulad ni Coriolanus, mas mabigat kaysa kamatayan ang ganong kahihiyan. Nabubulag sa puot at sama ng loob, hindi siya basta tahimik na tumungo sa kanyang pagkakatapon. Ginawa niya ang hindi maiisip para sa isang nagsasabing mahal niya ang Roma. Dumiretso siya sa mga Volsci, ang pinakamatitinding kaaway ng Roma noong panahong iyon. Ganap na ang kanyang pagtataksil. Inialok niya sa kaaway ang kanyang katalinuhan sa digmaan at humingi lamang ng isang bagay, paghihiganti. Ang mga Volsci na minsang labis na natatakot sa kanya sa larangan ng labanan ay siya na ngayong kanilang general. Nakapanlulumong trahedya ang naging bunga. Si Coriolanus bilang pinuno ng hukbo ng kaaway ay winasak at winaglit ang mga pananggalang ng Roma. Alam niya ang bawat taktika, bawat mahinang bahagi nito. Isa-isang bumagsak ang mga lungsod sa kanyang harapan. Hindi nagtagal ang hukbo ng mga Volsci na pinamumunuan ng pinakadakilang bayaning nakilala kailanman ng Roma ay nagkampo sa labas mismo ng pader ng lungsod, handa na para sa huling paglusob. Nabagabag at nataranta ang Roma. Nagpadala sila ng mga senador, matatandang kaibigan at mga pari upang makiusap sa kanya na tumigil. Ngunit ang pagmamataas ni Coriolanus ay matigas na parang bakal. Tinanggihan niya ang bawat pakiusap, determinado siyang sunugin ang lungsod na tumakwil sa kanya. Huminto lamang ang ganitong pagtataksil ng ilabas ng Roma ang huli nitong alas. Isang pangkat ng mga babaeng taga-Roma ang lumabas ng lungsod, pinamumunuan ng mga taong hindi kayang ipagsawalang bahala ng kanyang pagmamataas. Ang kanyang ina na si Volumnia, ang kanyang asawang si Virgilia, at ang kanilang mga anak. Hindi sila nanawagan sa kanyang pagkamakabayan sapagkat matagal na iyong namatay sa kanyang puso. Sa halip, umapela sila sa kanyang dangal bilang anak at bilang ama. Hinarap siya ng kanyang ina at tinanong kung ang kinakaharap ba niya ay ang sarili niyang anak o ang kaaway ng Roma at kung kailangan pa ba niyang mabuhay upang masaksihan na inalipin ang kanyang pamilya ng lalaking siya mismo ang binigyan niya ng buhay. Ang walang awang general ay sa wakas nabuwag sa bigat ng tingin ng kanyang pamilya. Hindi niya magawang ibigay ang utos na wasakin ang sarili niyang ina. Kaya naman iniutos niya sa hukbo na umurong. Ngunit sa pagligtas niya sa Roma, ipinagkanulo naman niya ang bago niyang mga kakampi, ang mga Volsci. Ayon sa alamat, ang mga Volsci na nag-aalab sa galit dahil inagaw sa kanila ang tagumpay laban sa Roma ay pinatay si Coriolanus. Namatay siya gaya ng pagkakabuhay niya. Isang lalaking labis ang pagmamataas kaya nang pilitin siyang pumili sa pagitan ng kanyang bayan at ng sarili niyang pagmamataas. Ang pinili niya ay ang sarili niyang pagmamataas.